Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Marcoleta, mananagot, kasong isinampa, walang piyansa. Attorney, kinastigo ang grupong Kawatano, koalisyon umano ng mga sindikato. At agenda ni Marcoleta, natulpo, grabe, tigas talaga ng bunbunan ni Piluka. Minamadali ng grupong Kawatano na ipasa ang Senate rules na pwedeng makaboto online ang isang puganteng bato at mga kaalyadong kalaboso. Kaya naman, minority bloc nag-walk out sa Senado matapos ang harapang panggagago sa pangunguna ni DDS Piluka. Kaya naman may matinding buwelta ang ombudsman kay Piluka. Nangangamoy posas ang grupong Kawatano, sinampal ng kasong walang piyansa at attorney, inupaka ng kabulastugan ni Senador Piluka at grupong sindikato. Nako, abangan nyo po yan, pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Agenda at angas ni Piluka na tulpo, nagmukhang tanga sa Senado. Pakinggan po natin to. Bago mag-walk-out ang minorya sa sesyon kagabi, nagmosyon si Senator Rodante Marcoleta na talakayin na sa plenaryo ang kanyang naunang inihaing resolusyon na mag-aamyenda sa Senate rules upang mapayagan ang isang senador na makadalo sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference. Tinutulan ito ng mga nasa minorya. Dapat daw dumaan muna sa Committee on Rules sa mga panukalang amyenda upang mahimay. Ang problema, wala pang nailuluklok ang Senate majority na mamuno sa Committee on Rules. Katwiran ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakasaad sa Senate Rule 136 na maaring idaan sa motion ang pag-amyenda sa rules na hindi na kailangang idaan sa komite. I suggest that we constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso? Point of order, Madam Chairman. Umiinit pa ang sagutan ng barahin ni Senator Marcoleta ang punto ni Senator Risa Hontiveros at sinabing yan ang problema kung walang legal background. Ito po ang mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito Dito na tumayo si Senator Erwin Tulfo at tinawag na ad hominem ang ginawa ni Marcoleta kay Hontiveros. Dito na hindi nakapagpigil si Tulfo. We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. At habang nagsasalita ang Senate President para kondinahin ang pahayag ni Tulfo, isa-isa nang naglabasan ng mga miyembro ng minority bloc. Dahil wala ng quorum, nag-adjourn na ang sesyon at itutuloy sa Lunes ang debate sa panukala ni Marcoleta. Halata naman kasi, di po ba mga kaibigan, yung agenda ng grupong Kawatano? Gusto kasi nila makaboto pa din yung kalabosong kaalyado nila. Lalo na mga kaibigan, yung puganteng bato. Yan di ba? Katarantaduhan talaga. Yung galawan, sindikato talaga Galawang Judas nga di ba? Buti na lang hindi umubra yung angas ni Piluka, nakatikim kay Tulfo, lalo na sa buong minorya. Natataranta po kasi ang buong grupo ni Kawatano, yan po yung totoo. At lalo na itong si DDS Piluka dahil po dito sa sinabi ni Ombudsman Remulla. Saglit lang po ito So, ilang senador pa po yung masasampahan ng plunder? Marami pang ibang kaso. Hindi ko alam kung yung tatlo pa plunder na ipafile namin. Hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita. So, I think at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may tatlo pa po. Marcoleta. Tapos meron pang tatlo pa. May tatlo pa. Tatlo, 4 pa. So, 7 po ang mawawala sa Senado. Ito, ang dami So, Wala akong kung majority minority Pare-pareho lang sa akin yan So, most likely po ngayong taon, mga 7 yung makukulong na senador? Nakakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Darating tayo dyan. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Totoo naman. Pag ang kalaban mo, maraming pera, Yes. tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali.
ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to, mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga mabibigat na tao. Totoo naman, di ba mga kaibigan, mabibigat ang kalaban ng ombudsman at ng taong bayan. Buti na lang talaga, andyan si Ombudsman Boying Rimulya na para talaga sa taong bayan. Hindi yung dating ombudsman na ang interes ay isang pamilya ang binabantayan. Hindi po ba? Matindi po kasi yung kaso laban dito kay Senador Marcoleta at sa mga iba pa. Plunder po yun. Plunder. Pag naaresto, walang piyansa. Kaya pala, pinipilit ng grupong Kawatano maipasa yung Senate rules na pwedeng bumoto ang isang senador kahit absent basta daw may valid na reason. Mga walang hiya talaga, no? Ginagawa tayong tanga, mga kaibigan. Kayo po ba, mga kaibigan? Pabor ba kayo na dapat lang maaresto at makulong ang mga korap at mga kawatan sa gobyerno? Lalo na dyan sa Senado. Diba? Dapat po sa kanila lumayas na Di po ba? Mantakin nyo naman. Yung rason ni Piluka, pinag-iinitan lang daw sila, pinupolitika lang daw. Kaya puro gawa-gawang kaso yung isinasampa sa grupong Kawatano. Kaya naman etong matinding buwelta ni Attorney Dino De Leon, isa sa mga naghain ng kaso laban kay Piluka. Pakinggan po natin to. Ang ganda po nito. Real talk talaga. Bottom line is, I think, malakas yung kaso and posible na pagkatapos itong recommendation nito at mag-submit tong si Marcoleta ng kanyang mga pleadings, responsive pleadings, pwede ring may-file yung kaso doon sa Sandigan Bayan using yung ebidensya, hindi lang yung kanyang inamin yung ebidensya mismo ng mga sworn statements ng mga nag-donate sa kanya prior to that. Kasi sinabit nila yung sa COMELEC Dahil sinabit nila yung sa COMELEC, ngayon, ang ebidensya kumapal. Hindi lang yung pag-amin ni Marcoleta, meron na rin public documents na nagsasabi nag-donate sila. Di ba? Nakita mo gano'ng kahinang, pasensya na gano'ng kahinang legal thinking ito. Legal reasoning ito, pinahabak mo yung sarili mo. Pero abogado supposedly si Marcoleta, pinahabak siguro siya ng mga legal advisors na nag-advise sa kanya kung paano niya malulusutan yung disqualification case. Dinala siya sa plunder. Ang masakit pa dyan, yung mga kaibigan niya pinahamak niya. Pinahabak niya kasi sila, kasama na ngayon sila sa indirect bribery and plunder. At ngayon, kasama pa doon sa precautionary hold departure order, nag-issue ng Sandigan Bayan na precautionary hold departure order at hindi nag-issue, hindi nagre-request ang ombudsman ng precautionary hold departure order sa lahat Itong mga ito, yung talagang priority lamang ng ombudsman na make sure na hindi makakaalis. Yun yung una. Pangalawa, hindi yan basta ginagarat ng korte. Ine-evaluate nila yung facts of the case kung meron ba itong basis. At dahil sinabit yan, merong basis at nakita ng Sandigan Bayan na pwede nang mag-issue ng hold departure order. At pinahamak ni Marcoleta yung mga donors niya rin mismo. So medyo nakakatawa. So actually, nakakatawa na nahuli siya sa sarili niyang bibig dahil sa kanyang bravado, hubris. Tapos, afterwards, sinubukan niyang magpalusot-lusot legally using the technicalities of the law hanggang nauwi sa plunder, which is the worst kind. The worst! Yan ang pinaka-nakatakutan mo, di ba? Yung disqualification case, kahit na mag-decide yung COMELEC, sa totoo lang, pwede niya iakyat yun sa higher forum, including all the way up to the Supreme Court, at nakaupo pa rin siyang senador. Ngayon, plunder na. Di ba i-issue siya ng warrant of arrest? Di ba? At maa-arresto siya dahil non-bailable pa yan. Kaya pala mga kaibigan, ang kaso ni Marcoleta, plunder. Kaya pala plunder, walang piyansa. Oo. Kaya pala matindi yung pagbabantay ng ombudsman dito kay Marcoleta. Mantakin nyo mga kaibigan, pinatawan ng hold departure order. Nako, walang takas itong si Piluka. Kaya pala, yung pinipilit sa rules sa Senado na pwedeng bumoto ang absent, abay, pabor din pala pabor din pala kay Piluka pag nagkataon. Pag siya ay nakulong. Ay nako, napornada ang agenda ni Piluka. Patong-patong pa ang kaso, hindi lang plunder. May perjury pa. Kaya nako, sunog talaga yung angas nitong Piluka na to mga kaibigan.
hindi lang plunder ang pinag-usapan natin dito buhay pa rin yung final namin na kaso na perjury kasi sworn statement ng SOSE. Sabi namin may perjury ka, 'di ba? Buhay pa yung disqualification case ko sa COMELEC at yung perjury, nakuha namin yung endorsement ng ombudsman, binalik ulit sa COMELEC kasi sabi nila in relation to election laws, tignan ninyo kung meron na namang meron pang violation dito. So hindi pa rin siya marami pa rin siyang kaso sa COMELEC, limpak-limpak pa rin yung kaso niya sa COMELEC at magkakaroon na naman dito sa Sandigan Bayan. So to answer your question, after usually 30 to 60 days after submission of the answer at kung wala nang reply rejoinder, hindi namang hihingi yung Field Investigation Office ng Ombudsman, 30 to 60 days pwede nang isampa yung information doon sa Sandigan Bayan, and then the task of the Sandigan Bayan is to, yung mga justices doon, personally examine yung evidence at hand. At kung merong probable cause, at that level, i-issuehan na yan ng warrant of arrest and then non-bailable. Again, ulitin ko non-bailable po ang plunder. Kaya nga yung kinaso nila kay Laila de Lima is drug trafficking kahit naman wala kahit anong isang ebidensya is para hindi siya makaparticipate. Takot sila kay Laila de Lima kasi iimbestigahan niya talaga yung war on drugs, hindi niya titigil. Ngayon, ito, malinaw rin. Mukhang hindi siya makaparticipate. Kaya pinapasa kasi meron pang dalawa, di ba? Meron pa kay Jinggoy, meron pa kay Villanueva, pangatlo siya. Mukhang kailangan nila itong tatlong to. Pero I just like to point out as counsel of Laila de Lima as well before Laila de Lima, even during the pandemic sabi namin, nag-move kami to amend the rules and accommodate her because she is presumed innocent until proven otherwise. Hindi grinant yun ng majority at saka nakaupo noon sa Senado at hindi rin grinant ang sinabi rin ng court, we defer to the Senate if they're gonna accommodate it at saka hindi rin grinant nung regional trial court at that point in time, pero ngayon bilang special accommodation kahit na wala pa palang committee on rules they're changing the rules pero wala pa palang committee on rules kaya talagang walk outable nung minamadali tapos bago pa magsalita yung mga members ng minority to oppose it nakita natin si Alan Peter Cayetano na gusto na mag-divide ng House. So, nire-railroad yung process. Bakit? Mukhang may issue ng warrant. Kasi sabi ko nga yung majority ngayon, coalition ng mga sindikato. Sindikato yun So, ang dami doon talaga makukulong. Di ba? So, kailangan nila gamitin yung institusyon ng Senado. Yung Blue Ribbon Committee, kailangan nila i-weaponize. Di ba? Para they will try again to extricate themselves. It's just a shame that they're using the institution of the Senate to be able to do so. Pero mukhang haharapin nila itong mga kaso. At ako, confident ako based on the evidence and facts so far that I've seen ng mga involvement nila, lalong-lalo na dito sa kaso ni Marcoleta. Kaya nga mga kaibigan, nakakahiya. Oo. Ginawang kanlungan ng sindikato ang Senado. Diba? Mantakin nyo naman ang kabalbalan ni Cayetano. Ginawang membro, mga kaibigan, members sa Blue Ribbon Committee ang mga sangkot sa flood control anomalies. Diba? Yung 5 yan, mga kaibigan, membro sa Senate Blue Ribbon. Alam naman natin kung ano yung mga kaso nito at kung anong kaugnayan nila sa flood control anomalies. Di po ba? Diba? Tapos, nung binatikos, etong si Cayetano, kung bakit yan yung nilagay sa dinami-dami ba naman ng mga senador, diba? Kahit na sa majority. Sana ang inilagay niya yung mga hindi nasangkot dyan. Alam niyo po yung rason nila? Napakagago. Ang rason po nila, para daw patas ang pag-imbestiga. Para daw mabigyan at pag-asa ang mga 18 ex-marinos. Diba? Kabulastugan. Kaya tama lang yung panawagan ng taong bayan na palitan agad forthwith. Di ba mga kaibigan, palitan agad-agad. Forthwith na nga itong grupong Cayetano. Panagutin, kasuhan, di po ba? Arestuhin at ikulong ng walang piyansa ang mga bastos, mga kaibigan, at mga demonyo na sumisira sa sistema ng ating gobyerno at winawasak ang kinabukasan ng ating bayan. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share at mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.